19 million ang mga graduate ng high school na functionally illiterate. Okay? Tama ba? Basta illiterate. Ibig sabihin, hindi nakakabasa ng maayos, hindi nakakasulat ng maayos, hindi nakakapag-bilang o nakakapag-solve ng math ng maayos. Basically, hirap nintindi. Okay? So, pa-assassino naman ang teachers. Okay, teacher factor na naman. Pero, actually hindi. Maraming mga factors kung bakit nagkakaganon ang mga bata sa generation ngayon. So, una, bigyan ko kayo ng mga factors. Number one, quality of education sobrang baba. Alam naman natin yan, dito sa Pilipinas, napakababa ng quality of education. So, kulang yung mga resources, okay? Kulang yung mga equipment, technologies na napag-provide. And kung meron man, may mga ibang school na outdated na yung ginagamit. Okay? Tapos, sobrang dami nila sa classroom. Sisikan yung mga bata sa classroom. Para sa akin para talagang magkaroon ng may matutunan talaga ang bata, dapat sa isang classroom at nasa 20 to 25 lang. Sabihin na natin 30. Pero hindi ganun yung nangyayari lang sa mga public school. Diba? So, sobrang dami. Like, 40 to 50 students. Grabe yan. Pangalawa, okay, merong gap, no? At number 2, there's a gap na learning dun sa nagdaang pandemic. Okay, so, hindi ko lang kung nagagets na, pero dahil nagkaroon ng pandemic, may mga bata doon na hindi natutukan ng mga magulang nila. May mga bata doon na wala namang kakayahan na mag-online classes. Okay, so walang mga gadgets. So, hindi sila nakaka-pull up kapag kami mga klase. Okay, so nagkaroon ng gap. Okay, so napansin ko din yan kasi parang yung mga student namin ngayon, talagang late ng 2 years. Ganon. So, yun, yung pandemic gap. Pangatlo, sobrang privilege na ng mga bata to the point na si teacher, nahihirapan na rin sa disiplinahin yung buong klase. Okay? Aminin naman natin na ang mga teachers ngayon na natatakot na silang i-handle ang mga bata, nahihirapan na silang i-handle ang mga bata kasi any moment, baka sila, pag nagkamali sila, kapirasong pagkakamali lang ng teachers, baka sila naman yung matihado. Okay? So, sobrang ingat na ng mga teachers pagdating sa ganyan. Kasi, minsan natatake advantage na. Yung, dahil nga, sobrang lakas ng self-protection policy. Okay? Tapos, siyempre, pang-apat, pwede rin naman na poverty. Okay? Marami talaga mga bata na hindi nakakakain pag pumapasok, di ba? So, talagang nagtatrabaho, tapos papasok. So, talaga, sabay-sabay yung utak nila pagdating sa klase. Lalo na kung hindi sila nakakakain ng tama. So, importante talaga may laman ng tiyan bago mag-aral, bago mag-klase. So, yun. I think, apat yung factor na pwede ko masabi as of the moment. Pero, I hope na makita to ng gobyerno. I hope na magawa nila ito ng parang. So, yun lang. Happy Sunday and God bless.